tungkol doon sa flood control pa rin, mukhang nagbigay ng statement si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang bagal daw ng investigation sa flood control. Okay. Kung titignan po natin ang history, sabi nga po natin, nag-start po talaga ng masinsinang pag-iimbestiga mga bandang September, October, nung nakaraang taon. Pero wala pa pong isang taon, pero marami na po ang naimbestigahan, marami na pong na-issue na warrant of arrest at paulit-ulit na lang po ako na sinasabi ito. At kung nababagalan po ang isang mayor, katulad ni Mayor Benji Magalong, kung balikan natin ang mga kwento at istorya, taong 2019, inamin ni Mayor Benji Magalong na sinimulan niya nang mag-imbestiga patungkol sa rocknetting. 2019. Pero na-call out siya ni Secretary or rather Senator Trillanes taong 2025. September 10, 2025 ay na-call out siya at sinabing matagal na naimbestigahan ang rocknetting according to the mayor. Pero wala pa siya napangalanan at wala pa siyang na-idemanda man lang. Ayon din kay Senator Trillanes, di umano, ay parang mayroong kinakatakutan na mabulgar na pangalan. At sa isang interview din naman, October 20, 2025, inamin ni Mayor Magalong na 2019 pa ay sinisimulan niya ng imbestigantong rocknetting. Pero 6 na taon ang lumipas, wala pa rin siyang nagawa tungkol sa issue ng rocknetting. So, sino po ba kaya ang mas mabagal? Kung merong kakayanang mamintas at magturo, dapat ay may kakayanan din kumilos para makatulong sa gobyerno at hindi puro pamimintas lang ang alam at pamilya. Meron ding Yusek, na binanggit naman doon sa ongoing impeachment trial si Mayor Magalong. Ang sabi niya, meron siyang i-implicate na ilang mga House impeachment prosecutors na meron naman ng budget insertions. Nakikita ba ng palas sa Yusek na makakasira ito doon sa credibility ng hanay ng prosecution? Muli, no, kung sino man po ang mga prosecutors dito, kung anong nagaganap na proseso sa impeachment, ay hindi naman po hahadlangan kung anong mga issues sa kanila. Pero galing muli ang komento, Sir Alvin, kanino ulit galing ang komento? Reportedly kay Mayor Magalong. Mayor? Mayor Benji Magalong. Okay. So muli, no, sinabi ni Mayor Magalong na involved ang mga ito sa anomalya, tama, corruption? Budget insertions. Project insertion. Okay. So in other words, marami siya muli nababanggit na mga issues. Pero wala pa rin siyang napapangalanan. Nandiyan pa rin po, siguro mas maganda po na hingin nyo rin sa kanya kung ano yung naging resulta sa 30-30-30. Saka yung 777. Namatay ang issue, walang anumang naimbestigahan. And at the same time, meron din siya sinabing 90%, di umano, ang corrupt sa House of Representatives. Pero wala pa rin siya napapangalanan. Maski na po, patungkol sa EJK, sinabi niya na alam niya na maraming pumatay lang para pumatay. At may report siya. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin siyang narireklamo patungkol sa mga nang-abuso, di umano, sa EJK. And maganda po sigurong ito mabanggit dahil nung siya tinanong naman patungkol sa impeachment trial na kinakapalooban or involving the Vice President, ang kanyang sinabi lamang ay, I would like to invoke my right to remain silent. So, parang magkaiba ang kanyang panuntunan pagdating sa ibang tao at sa Vice-Presidente. Bahay na may seguridad, pamumuhay na may dignidad. Ito ang hatid ng expanded 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga bagong homeowners sa People's Ville, housing project sa Davao City.
Inilarawan ng ibang beneficiaries ang dating estado bago makamit ang pangarap na sariling tahanan. Lampas 2 dekadang nangungupahan at palipat-lipat ng tirahan. Ito ang pagkakapareho ng mga kwento ng kanilang buhay. Ngunit dahil sa pinaigting at epektibong pabahay program ng pamahalaan at sa pamumuno ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, tapos na ang kanilang pagtitiis at paghihintay. Ang dating renters ay ganap ng homeowners ngayon. Ang proyektong ito ay pinagplanuhan, tinrabaho ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Dahil iyan ang nais ng Pangulo para sa ating mga kababayan at ito ay para sa mga taga Davao City. Isang maayos na pabahay, isang tunay na komunidad. Ngunit ang proyektong ito ay pilit na inaagaw ng ilang mapagpanggap na kahit wala silang anumang kontribusyon sa pagod ng Pangulong Marcos Jr. at ng DSUD, ay pilit bubulagin ang mga kababayan natin sa pamamagitan ng pagpapanggap na kanila daw ang proyekto na People's Ville sa Davao City. Taong 2023 na ma-approve ang development permit ng proyekto, noong 2024 naman ay inilabas ang Certificate of Registration ito habang ang building permit ay na-issue noong February 2024. Ipapakita ko po ang mga katibayan na aksyon ng pamahalaan patungkol dito sa People's Ville. Narito po ang development permit para hindi po tayo mabulagan at maloko ng ibang mga taong nagpapanggap na ang proyektong ito ay sa kanila at hindi sa kasalukuyang administrasyon. Ang development permit po ng People's Ville sa Davao City ay na-issue lamang noong July 18, 2023. Ito po ang pinalaking kopya ng development permit. At kung mapapansin niyo po, nandito po yung date, kaya pinalakihan ko rin po para makita ng ating mga kababayan. Ito po yung pinalaking upper portion ng nasabing development permit. Nandito ang petsa, July 18, 2023. At maliban dyan, ang Certificate of Registration number 00022414 para sa People's Ville 123 Condominium Project, na-issue po ito June 20, 2024. Panahon na po ito ni Pangulong Marcos Jr. At pinalaki ko rin po yung pinaka-petsa na nakasaad po sa may bandang dulo ng nasabing certificate. Nandito po, June 20, 2024. At kasama rin po na ipapakita ko sa inyo ang building permit para sa People's Ville, application 2300823 na may petsang December 6, 2023. Ito po ang application for building permit. At na-issue naman po ito February 16, 2024. Ito po ang pinalaking may petsa ng nasabing dokumento. So maging mainam po na maging mapanuri tayo at ang proyektong ito ay para po sa ating mga kababayan. Hindi para magpabida ang sinuman, kundi laan ito para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa Davao City. Sa pinakabagong ulat ng ahensya, nasa higit 2,600 units na ang tapos, habang nasa 4 na building na may 400 units ang kasalukuyang under construction. Ongoing ang development ng People's Ville Project sa Kalinan District, Davao City. Dinisenyo ito upang makapag-accommodate ng 7,200 condominium units sa tulong ng 72 residential buildings. Isa lamang ang People's Ville sa programa ang napabahay ni Pangulong Marcos Jr. para sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Malinaw ang hangarin ng Pangulo
ang maghatid na maayos, ligtas at may dignidad na pabahay para sa bawat pamilyang Pilipino.